Dismayado ang CEO ng isa sa mga TNVS companies nang makita ng Kongreso ang issue ng overcapping at commission fees ng ilang TNVS sa pagdinig ng Kamara kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Kung anong pwede natin gawin. Patas na laban, yan ang pakiusap ni Angkas CEO George Royeca sa mga kapwa Transport Network Vehicle Service Companies ngayong Huwebes. Ito'y matapos makastigo ni FPJ Bayanihan Party List Congressman Brian Poe ang mga ride-hailing app dahil sa umano'y hindi pagtupad sa kanilang pangako na babawasan ang komisyon nila sa mga rider para tumaas ang incentive ng mga ito. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action Development o LEAD Committee, inihayag ni Poe na ilang platform ang nangakong magbababa ng komisyon, ngunit mukhang hindi ito nakikita sa aktual na singil. Nakalkal din na marami sa kanila ang lumabag at sumobra sa capping system kung saan nag-e-employ ng mga rider na higit pa sa kanilang kota. Dahil dito, nanawagan si Royeca ng congressional oversight ukol sa issue. Ang hiling ko lang po, sana po talaga patas po yung laban. Marami po tayong naririnig ng mga ibang platforms na nag-violate, paulit-ulit po na violation at wala po nangyayari. Sana po talaga pabigyan po ng atensyon ng Kongreso at ma-actionan din po ng DOTR, pati ng LTFRB, itong mga listahan po na narinig po namin na napakadami-dami pong biker. Ayon sa kanya, higit isang dekada na nilang ipinaglaban na magkaroon ng regulasyon at patakaran ang mga MC taxis. Kaya aniya, kung hindi masusunod ang mga patakaran na ito, hindi na ito magiging patas para sa mga rider at operator na sumusunod aniya sa patakaran. Nanindigan naman si Royeca sa kanilang pangako na awasan ng 2% ang kanilang komisyon. Wala pong kondisyon to, kahit isang ride lang po tayo sa isang buwan o kahit ilang buwan, isang taon, ma-apply po agad itong pagbaba ng komisyon. Mula sa dating 20% komisyon, ibinaba na ito sa 18%, kasunod ng konsultasyon sa mga mambabatas. Bukod dito, pananatilihin din ng kumpanya ang incentive system na maaaring magpababa ng komisyon hanggang 0% para sa mga rider na umaasa lamang sa platform bilang pangunahing kabuhayan. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.